Kalansay ng babaeng vampira, natuklasan sa Poland. Natuklasan ng mga archaeologists ang mga kalansay ng isang babaeng vampira, mula sa ika-17 siglo sa Pion, Poland, na may karit sa kanyang lalamunan at may padlock sa kanyang mga daliri. Nagtatrabaho ang mga archaeologists sa isang site malapit sa Pion, Poland, nang makahukay ng isang kamanghamanghang relic ng 18th century Eastern Europe's vampire craze, sa silangang Europa. Sa isang maliit na sementeryo, natagpuan nila ang katawan ng isang babaeng nakalibing sa lupa, na may karit sa kanyang leeg, at isang padlock sa daliri ng kanyang kaliwang paa. Tulad ng ini-report ng Heritage Daily, ang mga di umano'y ulat tungkol sa mga vampira ay umabot sa kanilang pinakamataas na bilang sa Europe, noong ika-18 siglo, kasama ang mga paghuhukay at pagbaon ng karit sa dibdib. Ang partikular na libingan na ito ay nagsimula noong ika-17 siglo, bago umabot sa matinding takot ang sambayan ng tungkol sa mga vampira. Gayunpaman, malinaw sa mga eksperto na ang sinumang naglibing sa hindi kilalang babae ay ginawa ang kanilang lahat ng makakaya, upang matiyak na hindi siya makababalik mula sa mga patay. Ipinaliwanag ni Nicolaus Copernicus University Professor Dariusz Polensky na, batay sa kung paano nakaposisyon ng katawan at karit, ang layunin ng mga gumawa nito, ay malamang napugutan ito ng ulo. Upang hindi na ito makabangon mula sa libingan para maghasik ng takot sa mga buhay. Ang karit ay hindi inilatag ng patag kundi inilagay sa leeg sa paraang kung ang namatay ay susubukang bumangon, malamang na ang kanyang ulo ay maputol o masugatan, sinabi ni Polensky. Ang mga record ng mga undead myths sa silangang Europa ay nagsimula noong ika-11 siglo, ngunit sa ilang mga rehiyon, ang mga alamat ay lubos na pinaniniwalaan at nagdulot ito ng hysteria sa mga tao. Umantong ito sa maraming mga akusasyon ng vampirism laban sa mga namatay sa hindi napapanahong paraan, lalo na sa pamamagitan ng pagpapakamatay. Ang hysteria na ito ay naging napakatanyag na sa pagtatapos ng ika-17 siglo. Sa buong Poland, ang mga kakaibang gawin sa paglilibing ay inilagay bilang tugon sa magaganap na pagsiklab ng mga vampira, kung saan maraming mga katawan ang pinutol pagkatapos ng kanilang kamatayan. Ayon pa kay Polensky, ang iba pang mga paraan upang maprotektahan laban sa pagbabalik ng mga patay ay kinabibilangan ng pagputol ng kanilang mga ulo o binti, pahigaing nakadapa upang kumagat sa lupa, pagsunog sa kanila, at pagbagsak sa kanila ng bato. Nakapagtataka, ang babaeng vampira na natuklasan ng pangkat mula sa Nicolaus Copernicus University, ay may sombrerong sutla sa kanyang ulo, kung saan isang marangyang kalakal noong ika-17 siglo. Ipinapahiwatig nito na malamang na ang babaeng vampira ay may mataas na katayuan sa lipunan sa kanyang komunidad sa panahong iyon. Ang paglalagay ng karit sa kanilang mga lalamunan ay upang hindi sila pamarisan. Noong 2015, ang mga paghuhukay sa isang 400 taong gulang na sementeryo sa bayan ng Grosko, nasa 74 na milya sa kanluran ng Pion, ay nagsiwalat na maraming mga kalansay ang inilatag kasama ng mga kagamitan. Tulad ng isa ang lalaking nasa 33 hanggang 44 anyos, isang babaeng nasa pagitan ng 35 hanggang 39, at isa pang nasa pagitan ng 32 hanggang 35, at isang teenager na babae, ang natuklasang may mga karit na nakabaon sa kanilang mga lalamunan. Ang ika-5 libingan ay naglalaman ng isang older woman, nasa 50 hanggang 60 anyos, ay inilibing na may medium-sized stone sa kanyang leeg at karit na nakabaon sa kanyang baywang. Ang mga kwento umano ng mga halimaw sa anyo ng mga tao, na nabubuhay sa human blood, ay naganap sa maraming sibilisasyon noong unang panahon. Animoy katulad sa mga serye o palabas tungkol sa vampira, ayon sa report ng media. Gaya sa kalansay ng isang umano'y female vampire, noong 17th century na nabunyag sa Poland. Kahit hanggang sa kasalukuyan, ang paniniwala sa vampira ay nananatiling banta sa isipan ng mga villager mula sa karamihang remote communities sa Eastern Europe, kung saan ang mga bawang at krusipiho ay inihahanda, hinuhukay ang mga katawan para may baon ng matatalas na bagay sa kanilang mga puso. Ang paniniwala tungkol sa blood-sucking vampires na naghahanap ng sariwang mga laman ng buhay, ay karaniwan sa maraming ancient cultures, kung saan dumami ang mga kwento tungkol sa mga nilalang na ito ng mga patay. Kamakailan, nakatagpo rin ang mga archaeologists ng 3,000 check graves, kung saan ang mga katawan ay nadadaganan ng mga bato para maiwasang bumangon ng mga ito sa kanilang mga libingan. Ang pagdating ng Kristyanismo ay nagpasigla lamang sa mga alamat ng vampira, dahil sila ay itinuturing na kabaligtaran ni Kristo, o mga espiritu na bumangon mula sa mga patay na katawan ng masasamang tao.